So guys, iba talaga pag marami kang financial resources and tayong nakakakita, kailangan nating tanggapin yun. They deserve that one. Lalong-lalo kung pinaghirapan nila. Pero pag yung kinurap, ninakaw, na nanggaling sa hindi maganda, sabi nga nila, kung gusto mong respetuhin ka, pero baluktot at ang respeto ngayon, nakatutok lahat sa materialistic world lang. So lost na lost. Kasi iba sa akin eh. Yung kahit hindi ako ganun ka-awake and enlightened. Parang dati pa din na ang ang tinitingnan ko sa respeto is hindi lang sa panlabas which is materialistic world or physical, pag sa beauties, sa kalooban lang din. And second na nagpa-plus is what to offer. Sabihin mo ng purpose dito sa buhay. And malulus talaga tayo kung yung tinitignan lang natin is yung materialistic world. So, why am I telling na I'm reconnecting with the male gender? Minsan, sa pagkukuha ng mga informasyon, pangyayari, para may malaman at may i-share is a source of bankruptcy din minsan. Pero ito rin nalaman ko na ngayon ko na-realize ko naman noon, napatunayan, pero mas napatunayan, na kung isa kang napili sa isang task or purpose, the light na sasabi nila, the chosen one, is kung anong ginawa sa'yo is mangyayari sa kanila. Katulad ng pag-i-evil eye, pagmamak, pagpo-persecution, hindi pag-support. Ibig sabihin, ang universe, ang ibibigay niya sa'yo is sa huli. Mga taong hindi magsusupport sa'yo, times tenfolds nga na tinatawag nila. Kaya, ang paraan lang talaga para makalabas dyan kung may nagawa kang mali, may kasalanan, dahil sa selfish interest, kahit konti lang. Kasi, napapansin ko din sa sarili ko na habang ginagawa ko to, na enlighten, na awaken, is, syempre bilang isa sa source sa light, kasi hindi lang naman tayo isa, is babalik sa'yo agad para makita mo na tinatawag nila. Then, accountable is the breaker na tinatawag nila nung root ng mistakes and kasalanan na yun. Minsan mapapahamak ka din. Meron ako mga young peopleness. Parang medyo nag-aano ako kasi nag-a-adjust kasi yung panibagong na-accumulate ko na personality, expressing the things, emotions, self, eh, wino-work out ko pa, nag-a-adjust, tapos nag-e-experiment pa, nag-o-observe pa. Kaya medyo mabilisan talaga. Tapos nagre-reflect ka pa. Ewan ko ba? Ganun ba talaga ang gusto nyong reconnection sa female? Yung mostly para ma-express nyo yung self nyo? Yung kaharap is alak. Okay, let's understand that one. O ako din naman noon kung ako yung dati. Ngayon na kukuha ko na yung courage and confidence, kahit hindi ko na kailangan yun. Of course, we have to understand those kinds. And sa time na yun, nandun pa ako sa business. Umuwi ako ngayon eh. Kasi wala nang, mostly kasi ang customer doon is students. And others, farmers. Kaya nga sabi ko, wow, I adore these farmers na kinakayanan nila. Tapos, magbabudget pa sila. May pag-aaralin pa sila. Ay, malapit ng pasukan ulit. And I guess this young people represents the male gender. Good reconnection.
the male is also wounded. Kaya, lost. Yun ang ibig sabihin ng, dahil sa wound na yun, men became selfish in the end times. Kaya pala sila naging selfish. Katulad din naman natin na female. Pero, ang female kasi is, kaya pa rin nilang i-bring down yung selfishness na yan. Meron pa rin softness. Kahit may wound. Ang pagkakaiba sa lalaki is, yung kahit man anong lahi ka sa buong mundo, for sure, men would be a men, yung male gender. Na ayaw nilang ipakita na soft sila, yung may pagka-soft sila, yung lalo pag iiyak, ganun. Hindi kaya cute. Kasi yun din naman ang hinahanap ng female na connection para mag-connect at magkaintindihan. Pero of course, dahil sa pains and traumas, nagka-clash minsan na ayaw pakinggan ng female. Pero bilang isang OMG, and huwag talaga nating paglaruan yung female and male connection. Kasi hindi natin alam yung consequences. Tignan nyo yung mga nagagawa na mga anak, sabihin ko na, is napakabigat na pasanin. Isa yung generational curse or sin na napakabigat na hindi mo maintindihan. Na kahit wala kang problema, seems so familiar, pag hindi siguro nangyari tong healing na to, nandun pa ako sa feeling na yun. I have a good resource for that very wounded male gender, pero sabi ko nga, wow, do I need to do this? Tinatanong ko ang Diyos. Para lang dito sa ano, it's so young, it's so innocent. Ewan ko kung itutuloy ko pa yung connection na yun or hindi. As a sign siguro. Kasi medyo mapapahamak tayo dun. Muntik na nga lang eh. Pero there's always a way. God says. Kahit huli mo na-realize. As long as accountability is always there. Yun ang gustong-gustong iparealize ng Diyos sa atin. The day always was saved because of that accountability. Always forgiven. Yun siguro yung dinaintindihan ng iba na bakit parang ang linis-linis, walang kasalanan. Kasi spirit knows, spirit can vibe. Paano mo din sabihin ang mga bagay na binanggit mo namang may kasalanan ka, pero yun lang inamin mo. Parang nasasaktan sila, may naaapakan, sabihin mo na hindi mo maintindihan. Na parang ganun lang kadali. Napatawad, parang ganun. Kung hindi nyo na iintindihan yung process kasi hindi pinaintindi sa inyo, gawin nyo pa rin. Yung accountability na yan pag-aamin. Kasi mas better pa. Pinaintindi lang sa amin, pinaintindi. Kasi, katulad nito, so, of course, lahat naman ng mangyayari na haharapin mo, may pahamak talagang mangyayari para may makita. But, if you have a faith and believe na God helps, God provides,
Well, ganun nga. So, lahat ng reading na dumadating actually is about connection of masculine and feminine ngayon sa akin. Messages, even Bible verses, parang merong darating na panibagong sakit ng ulo, which is, sabihin mo ng relationship or love. Tapos meron naman din yung sasalungat. Tapos meron din naman yung, kaya mo yan. At meron din yung, OMG. Yeah, the perfect resources sana pero, wait, can I handle it? As a sign na lang. Sa lahat ng tinatapik ko at sinasabi ko, it's a confession sa pangyayari and observation. Tapos, connection of the pangyayari, feelings. And may nararamdaman ba akong, yeah, promise, wow, dahil sa healing din na to, mga natanggal yung mga ganong bagay na pag naririnig ng iba, kung ako siguro nagkukwento nun, mahihiya ako. Wala na actually yun sa system. Kaya, masakit sa iba na pagkwentuhan sila. Kasi pag isa rin yun sa sign na nag-heal ka, na okay lang pagkwentuhan ka, basta alam mo ang sarili mo. Alam mo yung wounds mo. Ano yung weaknesses mo, ano yung etc. Ibig sabihin, whole, accepted mo yung sarili mo. Na hindi ka na mahihiya. Yung kahit kasalanan, mistakes, nasasabi mo, di ba? Lalong-lalong ako na nagkukwento, nagsasalita. Wala na. Kasi you can, parang nakukwento mo ng wala lang. Yun ang tinatawag nilang no guilt, fear, guilt, conscience. Pero pag sa gagawa ng mistake at pagre-realize, meron pa rin naman. Kaya, andyan ang kailangan mong i-accountable yung part na yun. So, sa connection na to, na-feel ko, nagmamature. And meron na ako sa era na, wow, okay lang na hindi ako lumabas. Dati hindi, nakastagnant lang ako sa isang bagay. Pero ngayon, parang gusto ko nang lumabas. Hindi na ako mapakali. Weird. Na hindi ko naintindihan. Parang gustong lumaya sa physical. Siguro sa nararanasan din sa paligid. Na hindi lang sa isang chosen ones na nag-start na inaccept yung pagiging chosen one na maging isa sa light. Kasi chosen ones na lahat tayo. Pero meron lang kasing nag-advance. Magiging chosen one ka pag inaccept mo yun. Yung task kay God. Not yet if you're still walking, revolving as a, sabihin mo ng wounded, lost. Not awakened, sleeper, na sinasabi nila, yung sleeping. And still continue the past you, na hindi mo pa nare-realize yung mistakes mo, yung kasalanan mo, nagdi-deny ka pa, ganun. And tingnan na lang natin yung next event or pangyayari na mangyayari. Itutuloy. Kasi medyo mahirap to eh. Nag-start pa kami, ako, na i-reconnect yung sarili. Tapos, may inaasikaso pa. Tapos, may aasikasuhin ka pa uli. Wow. Tapos
another na nangyayari pa. So siguro yun yung mga nag-give up yung mga tao. And ituloy ko yung sinasabi kong kung anong nangyayari sa amin na sa daan na to. Kaya kung nangyari sa akin ang bankruptcy, ang ibibigay din ng universe is bankruptcy sa paligid. Kahit hindi ako yun. Basta sino man dyan na i-accept nila yung daan as the chosen one or the light or the star. Kaya as much as possible, kung paano ako makitungo sa tao, titignan ko muna. Kung nagsalita ako, nag-isip ng hindi maganda, uunahin ko muna yung sarili ko. Kasi baka na misunderstood ko yun. Parang nagkaroon ako ng ganun na realization. Dati, iniisip ko yung sarili ko, yung first and medyo sa middle ng healing na to. Pero mas nagkaroon ng malawakang pangunawa para hindi lang sarili at para sa iba din. Kasi sabi nga doon is love yourself as you should love others also. Or respect, if you respect yourself, you should respect others also. If you are forgiven, you have to forgive others also. If God, God give you the trust, you have to give the trust on them in a way na ma-feel din actually nila yun eh. So kahit alam mong makasalanan sila, pag you trust the process, ibibigay din ng universe yun sa'yo. Siguro yun na lang ang panghahawakan ko. Trust the process. Kung maitutuloy tong connection na to or hindi. Kasi, well, yung mata ng mga tao, yung kung anong sasabihin nila, ako okay lang yun. Pero, that innocent person will be added. Hindi lang added. Depende rin sa kanya. Kasi spirit knows nga. Maraming pagsubok na mangyayari for sure. The reconnection of that feminine and masculine. Kasi, I'm so amazed. Hati siya eh. May nag-a-against. Merong willing. Sa dami ng nag-a-against, meron din yung willing. So kung na-realize sana ng mga tao na i-support kaya na lang natin ang isa't isa para hindi natin maranasan yung nararanasan ng isang tao na hirap. Kasi kung anong ibigay mo sa isang tao talaga eh, yun din mangyayari sa'yo. Kung nilalabanan mo yun, tapos karamihan, kung tayo yung 1%, tapos 99%, kahit ilaban man natin yun, kung yung 99% ayaw talaga nila, ayaw nilang i-accept. Or sabihin mong 10% sa 80%. I-pray man natin yan. Kung pinapairal talaga nila yung stubbornness, tigas ng ulo nila. Kusa na lang, okay yan ang gusto nyo, bahala kayo. So for sure, kung anong naranasan ko, naranasan na rin yung nung mga gumawa, I mean, sa itong nangyari na to. At meron pang mga taong darating. Kung anong naranasan na bankruptcy, for sure. Kung anong ginawa nilang smear campaign, for sure. Kung anong ginawa nilang mocking persecution, for sure. Time is 10 folds, titatawag nga nila. Pati, sana nga maayos nga nila yung ano eh. Yung lows natin, no? Kasi yung sistema nahihirapan. Hindi nila nakikita na bumabalik sa kanila.
tinutukoy kong ginawa nilang law dito sa physical materialistic world, yung gobyerno, na kailangan talagang do, ipaglaban, I mean, through dignity, yung totoo na dapat gawin. Hindi yung gumawa ka nga ng kabutihan, pero sa behind, meron ka ding ginagawang kalokohan. Nag-a-against yun. What's for kung ginawa mo yung kabutihan na yun? For image lang? Mas malala na sinalungat mo lang din yun. And dahil dito rin, sa purpose na to, kaya sabi kong napapahamak is yung mga pinaggagawa nilang bawal ito, bawal yan, from barangay, municipality, cities na laws. Nag-a-against actually lahat yun. Dapat iayos nila yun. Na kung ano-anong pinag-aano nila sa materialistic world is at the end. Ang dahilan is kaguluhan naman. Or pera. So parang hindi nila binibigyan ng kalayaan actually yung mga tao. Mas sinusuppress nila. Kaya mas nagkakaroon pa yung law na yan na ginawa ng tao ng kasalanan. Kasi instead, inayos mo yung law na yun para masuppress mo yung paggawa nila ng kasalanan. At oo, sakit ng ulo. Pero parang mas pinalala nilang gumawa sila noon ng mga policies na mas lalong ang feeling ng mga tao is nakukulong sila kahit nakakapaglakad sila dyan sa labas. Nakikipagsalamuha. Na parang ang feeling mo, sila ba ang Diyos para gawin yun? Sila ba ang... Kaya, pag gusto nyo ng kaayusan bilang isang leader sa isang community, siguro magandang gumawa ng seminars din through Family Foundation para mag-start doon sa, kasi yun yung isa na trabaho ng leaders. Family Foundation, kung paano i-advise siguro yung mga anak sa loob. Basta yung kaayusan. Doon din kasi mag-start yung respect. Yung nakikita ng tao na at least konting effort at willing, hindi yung sapilitan. Na meron kang connection sa paligid mo na napapakita sa paligid as a leader. Pero meron pa rin naman yung hati na not appreciated, given yun, hati na banda. Pero at the end, pag nakita din naman nila yung resulta, sabi nga nila, levels talaga, may levels. So kung makita sana nila na kung bakit hindi sila nare-respeto as leaders, yung lumaban ng patas, pag hindi sila marunong, well, bakit ka naman nare-respetuhin? Yung pilit nilang nililinisan yung pangalan nila pero sa maling banda. Akala nila lahat ng ginagawa nila is nakakalinis sa pangalan nila. Ang dami nating nakikitang mga post na mga tao sa social media na technique kung paano nila iayos, pero mas lumalabas is yung baho nila. Yung mga teknika ng mga politicians. Yun din ang nakakatakot kung ma-adapt ng mga tao yun. Kasi as a leader, kung yun ang nakikita nila, kasi ikaw nga ang example, yun din ang i-adapt nila. Kung may lumalaban ng katotohanan dyan, yung may mga, for sure may mga nag-a-adapt din. Yung gustong
i-start na ipaglaban yung katotohanan with dignity. At meron, of course, meron pa rin yung gustong ilaban yung kamalian. Itong time ng 2 for sure, nagka-clash yung dalawa. Yung tama at mali. Di ba? Kaya ito magulo. Ano, Blackie? Ito yung Blackie na isa. Na mas matanda, ano. Blackie lang din ang pangalan. Tapos dun sa binabantayan kong pwesto is Blackie the girl and boy. Kasi lalaki and babae yun. Na mga bata pa. Lalaki din actually to. Ano? Blackie. Mas malaki siya. Mhm. For sure. Accept natin to na nag-start ng ipaglaban tong mali na i-correct nila ang mali na yan na nangyayari. Ipaglaban ang tama. May nararamdaman kayo, di ba, na parang kayo pa ang may kasalanan. Accept nyo yan para ma-release kayo dun sa feeling na yun. Kasi given na i-blame talaga. Kung hindi nyo ginawa yung ito, kung hindi nyo sinabi yung ito na to, kung hindi kayo nagising, ganun. Kung hindi kayo na-enlighten, kung hindi nyo nalaman ang katotohanan, kung hindi nyo ipinaglaban, hindi mangyayari ang mga to. Yan ang ibig sabihin ng mga events na gulo na nangyayari dyan. Yung iba, blunt lang na sabihin, it's your fault. That's why. Parang try, ibaba ka ulit through emotional damage. Na i-reconnect yung sinabing yun through the pains and traumas. Kasi yung mga tao is ayaw na ayaw pakinggan yun. May part akong ganun na feeling, tapos masakit. Pero ngayon, hindi naman na akong natatamaan sa ganun. Parang dahil sa pag-a-accept na ganun lagi yung naririnig or nakikita mong pinapakita ng paligid na kasalanan mo kasi ganito, kasalanan mong bumuka ang bibig mo, kasalanan mong accept, pray to God, and trusting na rin the process. Parang na-release yung mga ganun na feeling na hurt, disappointment, anger, hatred. Excuse me. And wala lang. Parang nakikita mong normal reaction yun. Kasi alam mo nag-a-adjust sila. As ikaw din nung nasasaktan ka, nag-a-adjust ka. So, napahaba ng ulit to. Thank you for watching. So, tingnan natin yung itutuloy na yun. Yung mafe-feel mo yung paligid mo is hindi ka sinusuportahan. Pero parang mas marami kasi yon yung feeling na yun kaysa yung may mga nagsusupport sa'yo. Para napatunayan yung saying sa Bible na only few and many has. Only few responded and many didn't respond. So pag ilagay mo sa support is only few is supporting tapos many has not support. Kaya kahit anong gawin mo man na progress, pag hindi ka sinuport is matatalo. Kaya sana kung tanggalin ng mga tao yung feeling na bakit ko naman isusupport itong kuwan na to para mag-progress? Hindi nyo ba alam na kung nag-progress yung taong yun, ibig sabihin, mag-progress din kayo? Nilabanan nyo yung greed feeling kasi yun. Insecurities, or maybe envy and jealousy pa. Nilalabanan nyo yung sarili mo na sinasabi nila na akala nyo kahit hindi yung taong yun is iba. Kasi sa pag-support, lalong-lalo sa kung maganda yun, is hindi nyo sinusuportahan.
Hindi rin kayo isusupport ng universe. Kaya yung nararanasan natin, isample natin yung si Palestine. Kung hindi gagawa ng yung mga tao, lalong-lalo yung gumagawa naman ng paraan yung tao para iparamdam sa gobyerno natin na tingnan naman nila yung nangyayari sa ibang lugar na bakit nasisira siya. Yun yung mga gusto nilang parating na message sa gobyerno pero hindi sila nakikinig. Na iayos nyo naman tong problema na to. May kailangan bang masira bago iayos? Di ba pwede namang iayos sa tamang paraan? Nang walang ganito, walang maapakan, walang masisira, walang mawawalan ng buhay, walang etc. na hindi magandang mangyari. Common sensely, oo naman. Pwedeng iayos yung isang bagay nang walang to the extent na ganun ang mangyari. Nahihintayin na lang nila na ganun din yung mangyari sa kanilang countries, communities. Katulad ng pagsira nila sa isang taong tumatahak na at mag-start ng ipaglaban ng katotohanan. Ipunta natin doon man banda. Di ba? So sa akin, kung ako na tinitingnan ko yung buhay ko, good luck sa kanila. At sa mga taong nag-start ng mag-progress dito sa materialistic world, na kinukuha yung pag-progress nila sa tamang paraan. Good luck sa paninira nyo sa mga ganong tao. Kasi mangyayari consequences nga, sabi nila, di ba? Or karma. Doon na lang ako sa good consequences and good karma. Kahit alam ko nang hirap na ako. Na minsan napapahamak pa yung paligid. Na prayers na lang sa Diyos. Na battery relationship nagugulo. Kaya minsan yun yung dahilan din kaya nag-aaway kayo sa loob ng bahay. Kayong mga pamilya. Kaya itatak nyo yan sa utak nyo na pag nasa tamang daan naman kayo at ganun, bakit ganun pa na kayo pang nagkakagulo? Na kahit nag-aaway-away kayo, pamilya pa rin kayo. Na ma-resolve nyo pa rin yun. Na hindi kayo magkakawatak-watak. Kasi ang laking impact din sa family foundation. Ano yung iba-ibang klase ng family foundation? Yung parent to child, child to parent, tapos ano yung pa yung ibang family, work. Ano pa yung ibang family, community. Or God as the representative of parent, the mother and father, as the children all over the world. Our relationship with one another. As brothers and sisters. Guys, kung tayong sabihin mong tumatahak na, nahihirapan, well, ito ang masasabi ko, nahihirapan din sila na mag-adjust kasi for sure, hindi rin nila alam yung tatahakin nila. Ito or naguguluhan sila sa tama at mali. Ipagpilit pa rin natin yung correction na yan. Kasi may mga pangyayari sa buhay nila na marirealize nila yung shinare natin. Yung mga sinabi natin. Magandang resource tong social media pag-share, di ba? Kasi pag sa physical, busy naman tayo. At least ito may konting oras na pagsasalita. Meron din namang oras silang manood at makinig. So good luck to us. Nakabanata. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share so my next videos.